Ang isa pang just cause sa termination ng employee mula sa kanyang trabaho ay ang tinatawag nating gross and habitual neglect of duty. Ito yung matinding pagpapabaya sa trabaho ng empleyado. Okay? So, ang requisites nito para maging valid yung termination ng employee base dito sa gross and habitual neglect of duty, dapat may negligence ang empleyado sa kanyang trabaho. Pangalawa, yung negligence ay dapat na gross and habitual. Ibig sabihin malala and paulit-ulit na lang na ginagawa ng empleyado ang negligence na to o paulit-ulit na lang niyang nagagawa. Example po ng gross and habitual neglect of duty. Habitual tardiness, palagi kang late sa trabaho. Absenteeism, palagi kang lumiliban sa iyong trabaho. Hindi kasama dito yung paid leave ha, hindi kasama. So, palagi kang absent sa trabaho. Ano pang example? Abandonment ng iyong duty. Ano nga ba yung mga instances na masasabi nating may abandonment of duty? Halimbawa, meron kang approved na leave application. And then, tapos na yung leave or yung duration ng approved leave ng isang empleyado at hindi pa siya bumabalik sa trabaho despite an order or notice na mag-report na siya pabalik sa trabaho. Pwede na siyang i-charge ng abandonment. Ang sleeping while on duty ay isa ring instance ng gross and habitual neglect of duty, lalo na kung paulit-ulit na itong nangyayari. Pero tandaan po ninyo, ang abandonment para maging valid na dahilan or just cause ng termination ng empleyado, hindi po ito po pwedeng i-presume, okay? Since ang abandonment is an intent or intensyon ng empleyado, hindi ito po pwedeng gawing basis ng termination hanggat walang overt acts o yung aksyon ng empleyado na nagpapatunay na inaabandona niya yung kanyang trabaho. Okay. So, natapos na halimbawa yung kanyang leave of absence, yung approved leave. Natapos na yun, and then hindi siya bumalik sa trabaho, pwede na ba siyang tanggalin agad? Hindi pa rin. Dapat mag-send si employee ng notice to report sa empleyado kasi wala na yung leave of absence niya, tapos na yung leave of absence niya na approved by the management. So, sesendan na siya ng notice to report or back to work ang tinatawag doon, ang tawag ng HR. Okay, kapag hindi pa rin bumalik and nagte-text na siya sa kanyang mga co-employees na hindi na siya babalik, nag-text na siya sa payroll master niya na kukunin lang niya yung kanyang sahod, natitirang sahod, o kaya hinihintay lang niya yung 13th month pay na ma-release at hindi na siya babalik sa trabaho. Yun yung mga indication na talagang wala na siyang intensyon na bumalik sa kanyang trabaho. By then, pwede nang masabing mayroong abandonment, lalo na kung unjustified na yung kanyang refusal na bumalik sa trabaho despite sa notice to report to work. Kaugnay nito, yung pagsasabi sa empleyado na awol, hindi ito equivalent sa termination. So, ibig sabihin, kapag sinabihan kang, awol ka na, hindi ibig sabihin ay tanggal ka na. Ang ibig sabihin ng awol, nakagawa ka ng violation, nakagawa ka ng pagliban sa trabaho, absence, na hindi ka nakapag-file ng proper leave application form. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng awol ay absence without official leave. So, lumiban ka sa trabaho nang walang naaprobahang leave application form mula kay company o mula sa management. So, yun lang po. Yung awol is a violation. Pero hindi po ito equivalent sa
termination. Okay? So, ilang araw ba na dapat awol ang isang empleyado bago siya pwedeng tanggalin na sa trabaho? Alam niyo po, even 1 day of absence na walang official leave na naka-file sa management ay considered awol. Pero violation lang ito. Hindi po pwedeng tanggalin ang empleyado base sa 1 day leave of absence. Bakit? Kasi po pwedeng yung isang araw na pagliban niya sa trabaho ay may valid reason. Okay? Kaya nga kapag nag-expire na yung kanyang leave application or leave of absence, sasendan siya ng notice to report to work. Pagbalik niya, dahil nag-extend siya ng kanyang leave na hindi na na-aprobado ng management or beyond the approved leave, po pwede na siyang bigyan ng disciplinary sanction. Okay? Like, sasendan mo siya bibigyan mo siya or i-issuehan mo siya ng notice to explain. Magpapaliwanag siya o bakit ba siya umabsent kahit na lumampas na yung leave of absence niya na inallow ng management. So, magbibigay siya ng kanyang explanation. Okay? And then after that, kapag na-evaluate na ng HR o ng employee relations yung kanyang sagot, doon palang magbababa ng sanction or penalty si HR. Okay? So, hindi po ibig sabihin na tanggal ka na sa trabaho kapag sinabihan kang awol. No. Nakakumit ka lang ng violation pero dapat bigyan ka ng proseso ng inyong kumpanya or disciplinary proceeding ang tawag. Okay? Ang isa pang just cause for termination ay fraud or willful breach of trust. Okay? Merong panluloko or panlilinlang. So, ang mga requisites para maging valid ground for termination ng empleyado ay dapat mayroong act, omission, or concealment. Dahil dito sa act, omission, or concealment na to, nasira yung trust and confidence na ibinigay sa empleyado. Dapat ito ay ginawa sa employer or sa representative ni employer at ang act, omission, or concealment ay may kinalaman sa trabaho ni employee. Example po ng fraud or willful breach of trust base sa mga kasong nadesisyonan na ng Korte Suprema. Halimbawa, yung head supervisor mo nag-initiate o namuno ng boycott sa inyong kumpanya. O kaya naman, pala absent ang isang managerial employee. So, isa pang halimbawa, kapag hindi na ipaliwanag ng cashier yung shortage ng company funds o yung pondo. Isa pang example ay yung attempt na i-cover up yung nakawan na nagaganap sa company collection. Stealing company property is another example ng fraud or willful breach of trust. O yung paggamit ng fake request slip para maka-withdraw ng company materials, isa na namang example ng fraud or willful breach of trust. And para sa mga instances na nabanggit na yon, pwede nang i-terminate ng employer ang kanyang empleyado validly.